tayo sa ball. Doon mo kinento sa akin na natuloy na yung look session pitching and they said yes na. And now it's happening. How was the journey, Direk Dan, doing Almost Us? Sobrang akong happy kasi nag-start. First na ko na-encounter si JM, katulad ko yung pelikula niya sa Himalaya. Oo nga eh. Tapos I was impressed talaga. As in, sabi gusto ko ma-award yung actor na to. So yung night na yun, nag-research ako tapos nakita ko nga yung love team. Na meron palang JM Young. JM Young. Tapos nanonood ako ng clips nila. Kinikilig ako eh. Tapos a few days later, message ko na si Keith. Sabi niya, Keith bro, mo yung pelikula. So, wow. ayun. Tapos, at luckily, nasa kanila yung contract. So, yung contract ng dalawa. So, ayun. Everything fell into place. So, thank you sa generosity ni Keith and Ma'am Rosel. Natuloy yung pelikula. Ito na siya, showing sa business. Sir Keith, grabe naman talagang good words sa kanila when we did Shake, Rattle, and Roll. So when Direk Dan said na gawa tayong pelikula ng JM Young, what was in your mind? Right away, agad ba? Sabi mo, yes, let's do it. Yeah, medyo agad na. Kasi I had the experience of working with Jane Fiang sa Shake. And so kahit nasa rushes pa lang sa Shake, they were so good. So my mom and I were thinking about, ano kaya pwedeng next project namin with Jane Fiang? So good timing, tumawag si director. Actually, Facebook Messenger yata niya ako tinawag. Sabi niya, how's JM Fiang? Gusto niya mag-pitch for concept for them. So we said yes right away. Wow. And it was good timing. Okay. Thank you, Sir Keith. Direk Dan, susulitin ko na ito ha. Kasi ang dami mo namang offers for a rom-com. Why a JM Fiang for a comeback? Ay, love ako si dalawa. Aww. Hindi talaga, as in, tapos ito nga, na-impress talaga ako dun sa Sinimalaya. Tapos from there, yung deep dive talaga ako. Alam mo yung one of those nights na nagsimula ka lang sa isang video, tapos maya-maya 4 AM na pala, tapos over JM Fiang yung pinapanood ko. Tapos, ayun, sabi ko, I really want to work with these two. Direk, anong nauna? The JM Fiang or the material? Nauna yung JM Fiang, tapos kasama ko yung associate producer, si Angel. Tapos nag-iisip kami ng concept. Kasi Angel ay isang Gen Z. So parang uso sa mga docent, mga Gen Z, yung AU or alternate universe. So from there, nagbatok siya, batuhan kami ng ideas for a film. Tapos yun na, nabuhay na yung story about this girl na obsessed sa isang idol na may best friend na pilot. Pero kasi ikaw master director ka when it comes to rom-com, kaya sabi ko, ang swerte ng dalawa na for launch movie nila, Dan Villegas ang titira. I mean, sorry pero I'm just the proudest na ikaw yung gumagawa ng pelikula nila, Direk Dan. Salamat po. Pero swerte kami lahat na maayos yung cast. Super solid po. So when Sir Keith, sinabi niya sa akin, EJ, I've never seen a script as beautiful as this one. Remember, one morning, you called me up, kinikento mo sa akin, EJ, ang ganda-ganda ng script pa lang yon. Sir Keith, when you learned about the story na present ni Direk Dan and his teammates, what was the reaction? Right away, gusto mo na? Yes. Kasi when I read the script, usually like writing scripts, parang edits pa. Pero the whole time I was reading the script, all I can think of was JM Fiang. Kasi sobrang bagay yung scripts kanila. So I was just laughing the entire time on the screen. Because at 9 in the morning, you were raving about it, Sir Keith. I remember that, di ba? Sabi mo, gawin natin. Ganun yung energy ni Sir Keith in doing, at the time, ito kang title na until finally nag-decide ang team na we're doing Almost Us. Okay. At this point, we'd like to hear from the members of the cast. Starting off with Sam. Please, your role. Greet everyone muna, Sam. Hello everyone! Ang ganda niya, no? Thank you po. You are portraying what the role? I am portraying Jess as one of the close friends of Fiang in the movie. Sobrang layo. Ano yun? Sobrang layo. So she's a little Tonyo. She's not far from I Sam love actually. the niya. Tumatatak sa akin yung sobra. Sobrang layo. Yes. Well, make us kwento about how you started, how did you get the part? Kasi alam ko,
talagang pinili ito eh, ng mga audition pa. Pero ikaw, right away, narinig ko agad yung pangalan mo. Ah, okay. So how did you get a part? I actually heard from it from one of the associate producers, si Angel ba, the Angel. And they actually told me that, when they were thinking of somebody who would portray the role, they thought of me daw. And I thought that, syempre po kinilig ako doon. Pero hindi pa po kasi Naniwala ka agad na ikaw naman talaga yun. Yun Of lang po. course, oo. Pero they didn't really tell me what kind of role it was yet. Up until I got the script and I got the character description po. Tapos sabi nila na, Konyo pala. So sabi ko, kaya. Achieve! Achieve, natural. Iba rin naman mag-isip ng project in projects. Ano? Matatalino yung mga namin dyan. Yes po, sobra po. Magagaling po sila. Sobra. Yes. Thank you, Sam. Thank you po. You know what, ang story ko, sino ba ba yung ibang cast? Tapos nung nag-script reading na, sabi ko, the moment he opens his mouth, sabi ko, oh my goodness, this is so good! Another J. Wow, good bulatan, JM. JM! Hello po, JM Salvado. Correct. Kaya sa magandang hapon. Okay. Audio pa lang, di ba? Ang linaw! Ayan. Nag-audition ka ba dito, JM? Yes po, nag-audition po ako dito. Kinontak po ako, tinanong ako, kaya mo ba yung role? Bibigay namin sa iyo role, audition ka. Pagdating ko dito, Baka may catch. iba-iba pala. Iba yung dating. Ako po si Otep. Oh, James alam Sabi mo. playing the role of Otep, best friend ni RR. Siyempre, diba? Hindi naman po kami nagkakalayo ng itsura. Tama. Baka po magkalagnat kayo eh. Diba? Ganun po talaga. So, ayun lang naman po. Okay naman, pogi lang. Yan! Ang galing niya. Alam mo, script, table read pa lang. Talagang tawa na ng tao si JM kasi kaya sa kanya. Kahit kami sa production, sobrang nakakaaliw. Binuha niya yung script read, table read namin. Congratulations. We're so excited na mapanood ka namin. Yes! Okay, salamat. And of course, the very promising talented Yuki Takahashi. Yuki! Yes. Hello po, I'm Yuki Takahashi. Hello po. Your role and how did you get the part? Alam ko, in a way may alam ako pero Yeah. sige, may kaskwento. So I am Sue. Older ako kay Fiang and kay RR. Well, yung role ko dito, I'm a very confident woman. And sobrang self-assured ko with myself and everything. And Ganda niya, no? somehow, medyo pinagsaselosa ni Fiang. Yun. Hanggang doon lang muna. Hanggang doon lang. Yes. Pero hindi ka kaiinisan ng mga JM yung dito. Pero fine. I guess panoorin nyo na lang po. Yes. Okay. Yes. Yung sa akin po, nalaman ko na I'm part of it. Actually, it's a funny story. How funny. Wow, nagkasito. Sobrang funny. Patag na. No, kasi hindi ko po kasi alam if scam siya or not. So, nung minessage po ako through Viber, I wasn't sure if it was real and everything. And then when I found out, it's direct Dan. Doon ako naniwala. Totoo ka na to. Day one pa lang Yes. talagang nag-agree na yung buong production. Thank you po. Maka-perfect ang pagkaka-direktan, no? Perfect. Mukhang, did you deliver naman? Yeah. Siyempre, yes, oo. Thank you, Yuki. Thank you. Wala na, napaka-special ng role niya. So, hindi ko alam kung nahirapan ng production, pero ako, when I first heard of his name, portraying Kenzo, sabi ko, oh my God, the perfect Kenzo. Dustin Yu. Hi sir. Hello. Hello po sa lahat ng pumunta ngayon. Ako nga po pala si Dustin Yu. At ayun, maraming salamat kasi sobrang swerte ko na naging parte ako ng launch movie ng JM Fiang. Ang character ko dito ako si Kenzo. Isa po akong artist. Isa po akong singer. Hindi naman po malayo sa totoong buhay. White na. De, ayun, ako po yung parang sinulatan ng EU fiction ni Fiang. And ito po ang masasabi ko sa character ko. Siguro, hindi siya malayo sa totoong artista kasi sa isang artista, may mga struggles din na na-experience. So, dito makikita natin kung saan si Kenzo ay totoong tao rin pala.
Tapos mamaya maririnig pa natin direct kay Sir Kid kung paano pa, gaano ka-special yung world na yan ng AU. But before we go back to the Kenzo character, I'd like to share my babies. I'm proud of Jemfian! Tayo. Kamusta? Finally, we're showing! May 6! Yes! Malapit na! Sa starstruck ako, sorry. Alam niyo naman, JM, finally, we're launching your team up in the summer kilig movie of the year. How does it feel? Malapit na. In less than a month, we are showing nationwide. Excited ako sobra kasi Guwapo mo ngayon, kakaibang glow. shit ngayon. Wow! Go ahead na. Nawala. Hindi, I mean, excited ako sobra kasi first film namin ni Fiam. And siguro mas nangingibabaw sa akin yung excitement ko pagdating kay Fiam kasi excited ako sa kanila na mapanood ang pelikula nito kasi seryoso. 100% sure ako na once mapanood nila yung pelikula nito, mas magmamarka yung pagiging actress ni Fiam. Sir Kit ko, nagbibigay siya. Ang galing ni JM, like a true gentleman, ano? How he makes Puri his leading lady. Piang, Yes. sinasabi ng lolo mo na Yes. napakagaling mo rin. Magaling din siya. Sobrang galing niya. As in, napahanga niya ako kung paano niya pinagtry si RR bilang best friend ko. Hindi naman nagkakala yung real life. Best friend naman kami. Wow. Sige lang. Bro. Hindi naman nagkakala yung real life na mag-best friend kami. So, pero syempre, nagulat ako sa mga pinagtry niya sa RR. Kasi, galing mo, no? Galing mo. The review, as we speak po, the official trailer po ng Almost Us has already reached more than 20 million views! Ano po to in 24 hours, so mamayang gabi, magpo 48 hours na, so I can imagine, Mr. Sen, no, kung ilang million na tayo tonight. And hopefully by Mark May 6, 200 million tayo. Opening day. Sir Kit and Direk Dan, totoo ko na to kasi may special part ang script. Kaya kailangan special din ang Sir Kit and Direk Dan, totoo ko na to kasi may special part ang script. Kaya kailangan special din ang gumanap ng Kenzo. What was it na gusto nating ma-emphasize dito about the presence of Kenzo Dustin in the movie? Important yung parang yung character very fantastic. Diba, I wish na Correct. Kasi nga nasa ating universe. Ayun, yun ang kailangan nating ma-emphasize dito na may fantastical element. Fantastic Pelikula. element. So parang kailangan naman talaga siyang leading man, fantasy element. So nandito na si Dustin parang Just like every may fangirling moment, Yes. fanboying moment tayo, di ba? Yes. So just like Janine, meron siyang ganun kay Kenzo. yes, meron ganun. So meron certain kind of attraction. Kaya nga yung dynamic nilang tatlo, parang meron kang fantasy. Correct eh, oo. Tapos yung best friend syempre, sana ako na lang yun. Pero, ayun, panoodin niyo na lang. Sir Kit, dagdag tayo ng konti pa what Direk Dan said. Kasi mukhang nag-relate ka talaga dun sa character, sa part ng Kenzo, being part of the equation ni Janine and RR Direk. Sir Kit. Yeah, it was actually good to do a movie from the fans' perspective. Diba? So Janine is like the admin of the Kenzo fan group. She's been following his career, and so she writes these stories, putting Kenzo in unbelievable situations. So with Project 8, we had a lot of fun coming up with those imaginary situations that we could put Kenzo in, na medyo fantastical, pero makikita mo din yung softer side din ni Kenzo. So it was a lot of fun to play with that, especially with that perspective. So every movie fan, or fan for that makaka-relate dito sa pelikula to Sir Kit. Yeah, I think so. Nakikita mo Just like a fanboy like me, di ba? Na makaka-relate dito sa
story ng movie. Yeah, nakikita mo on how passionate the fans are, the things they do to see the artists, meet them, and also the friends that they have to support them. Right, fans like RR supporting Jimmy. It's nice to see it also from that perspective. Yeah, love letter kasi yung pelikula to the fans. Ayun! Paano ba yung mga fans, ano yung mga idols? So, ayun. Yung treatment namin for them. Direk, sorry, napakaswerte niya na he got the part. Why Dustin Yu for us Kenzo? Ayun, ano nga, when I was talking to Peter, naghahanap kami ng pwedeng itakan kasi alam namin na yung base ng JM Fiang solid. So kailangan namin ng strong, kumbaga, actor for that role na mag-play ng isang idol, isang fantastic idol na usually you see lang in Fiang's imagination. Okay. So, okay. I think we need one more question for Direk Dan and kailangan natin siya i-release. Sorry guys, baka magkaroon tayo ng another session with him, please. Mr. Sel, Sir Keith, with Direk Dan. Siguro sa premiere night, about the movie Jerry. Okay, thank you, Jerry. Direct, namit ba yung na-deliver ba ni na Piang and JN yung expectation mo sa kanila? Kasi dun sa child number 82, anak ni Boy Cana na siyempre alam naman natin siya yung top crosser sa Sinibalaya. Ang bida ron si JM si Piang super sporting talaga ron eh. Kasi kanya siya ekalang anong premier. Talagang nandun lang siya sumusuporta si Piang. Pero nung gawin ng may direct mo na sila, na-meet ba kung ano yung ine-expect mo? Yung gusto mong makita sa kanila? Kasi nung una in love ka lang dahil looking at them, ano? Pero, Ako kasi pag may ka-work ako, it's more of, madami kasi magaling, pero ang important kasi yung attitude. Nung nag-start ko yung mag-shoot, sinabi ako sila na pag magka-work tayo, do three things. Come on time, memorize your lines, and huwag kayo tututusin na wala kayong bago. And alam ng lahat ng actors na ako. And they exceeded my expectations. Aga sila dumadating, pwede ganun sa early. Pagdating nila sa set, never pa sila namin, never ko na-encounter hindi na memorize yung lines nila. May mga sequences kami na just ko ilang pages na tuloy-tuloy yung take. Dahil yung treatment namin natin. And third, gusto ko, I like working with actors na may sariling take sa script. May idea sila. So parang we really take time before the shoot, discuss the script. At na-impress ako na may bawas sila. Kaya parang ano kasi, ayun, it's very important yung attitude. Aside from, I can rave about how good they were, pero kasi very important sa akin yung attitude. And yun yung talagang sa nila ko. Si JM naman talaga siya yung revelation din sa Sinimalaya last year. Yes. Pero JM and Piang, kumusta si Direk Dan Villegas? So, first, before kami mag-tape, or before kami mag-taping, start, alam mo, in-expect ko talaga na first day ko pa lang, papagalitan ako ni Director. Legit, di ba direct sinabi ko sa'yo? Sinabi ko talaga sa akin na akala ko pagalitan nila ako. Kasi syempre, hindi naman natin alam, di ba? And then, hanggang sa matapos yung eksena namin, or yung buong taping please. Masasabi ko na isa si Direct Dan sa mga pinaka-chill, pinaka-sobrang gaan na nakatrabaho ko ever. And sobrang hands-on din talaga ni Direct Dan. Sa lahat ng bagay, pag mo, mga maliit na bagay, mapapansin niya yan. So, syempre, super grateful ako na first solo film namin ni Jeff, si Direct Dan na naghawak. Diba? Comeback movie na swerte namin. Okay. sa genre rom-com, kayo ang napili niya magpisa. Yeah, so sobrang nakakatuwa at sobrang excited ako. Kaya, panawalin niyo po ang Almost Us sa May 6. Hindi pa ito pinali ha, marami pa pinali. Hindi, sinabi ko lang para kaya. JM. Noong una na-pressure ko na siyempre, direct Dan. And ako personally kinakabahan ako nun kasi ramdam ko baka may expectation kasi nabalitaan ko rin yung naging feedback niya sa Sinimalaya. Pero
alam mo, parang nagtiwala na rin ako sa direkta niya. Nung sinerch ko yung IG na bumumalagat sa akin, yung Gawad Urian. Diba? Uri ang to. So, okay. Hindi tayo pwede ma-judge lang dito. Kaya pag-usahan natin, pagbutihan natin. May ganun. Ganun. And ayun, hanggang sa nakailang araw kami ng gaming days. Grabe, mas... Alam ko yung ina-expect ko na iba kasing aura ni Direk eh, kung titignan mo siya. Alam mo yung parang tikinig pa lang, susunod ka na. Pero nag-enjoy ako sobra na siguro sa tulong din ni Direk Dan, kami nung natapos namin i-shoot yung film, mas minahal namin yung craft namin, yung pagmamahal sa filmmaking kasi hindi lang siya basta nag-direct nag-share din siya ng knowledge niya pagdating dito sa art na to. So, masarap yung baunin. Does it help na bata pa si Direk Dan? Ang bata pa siya, 40 pa lang siya, di ba? Oo. Sorry. Direk, nag-enjoy daw sila kasi katrabaho ka. Can we share the, Ano lang, Sir AJ, isip bata. ayan. Yun nga, babalik ako sa ano eh. Kasi, naniniwala ako talaga na ano eh. Yung hirap yung schedule natin sa pag-shoot, di ba? So, madami mga galing, pero very important talaga how they approach the craft. And I do think yung dalawang na malayo yung mga dahil kumbaga, magaling na, tama pa yung attitude sa trabaho. So, that's very good. Before the last question talaga, Direk, I'd like to ask you, bakit napag-perfect ng isang Dan Villegas na mas kilala sa genres ang makapag-direct ng isang the perfect rom-com? May style ba dun, Direk? O automatic sa isang filmmaker na pareho lang pelikula yan? Bakit nagawa mong ganito ka-fabulous? Nanood kasi sila, ang team ng Friday at 1 o'clock. Nag-view na po yung buong team, everyone was raving. Direk, how were you able to na-perfect ang Almost Us? Thank you. Hindi ko Actually, channel mo lang yung entertaining siguro. Tapos, very important din kasi yung the team you work with. Kasi yun na nga eh, kumbaga aside from having a great cast, the people behind the camera, si Matid, si JP, kumbaga parang team effort siya eh. Hindi mag-work yung pelikula kung halimbawa, lakas yung team mo eh. So, team effort siya, na kaya nakapag-deliver. Thank you sa magandang feedback. Correct, and I heard from this other group of kaya naging, say ko na naganda kayo, kaya kayo nagandahan kasi it's team effort with the people in front and behind the camera. Oh, he's a man of few words talaga direkta. Ginagawa na lang niya sa pelikula niya yung ano niya. Okay, we can no longer accommodate another question kasi talaga medyo tight yung schedule ni Direk Dan. Direk, at this point, would you like to invite and thank everyone for coming today? Yes, pasensya na po kayo. Maraming salamat po sa pagpunta. Alam po Sunday. So, thank you for giving time off the weekend para makapunta dito. So, sa May 6 po, Almost Us. Starting with the brilliant actors here, JM and Film. Yun po, supportahan po natin. Maraming salamat po from Retail Films and Project Projects. Thank you, Direk Dan. I'll see more of you. I'll see you on the midweek with Pamela at Preview Night, no? James. Andito ng Creative Ed ng Bigal. We get to hear from you, JP. Okay, Direk, would you like to, kakunin ka na ni Mickey? Okay, thank you. Bye-bye. Salamat po. Okay, and now, Dustin will sit beside. Yan. Kasi kanina, nung minention ni Direk Dan, why Dustin yun, hindi nakapag-react si Dustin. This is the moment that we get to hear from Dustin, the perfect Kenzo. Das! Ikaw daw ang first person in mind na Regal when they thought of creating Kenzo. Talaga? Actually, nasabi nga sa kanya ni Miss Rosel, and during that time kasi nasa taping pa ako. So, iniisip ko kung paano. Pero, nung nalaman ko nga na talagang kinoconsider ako ng Regal at saka I was here! Pinag-isipan na pa nga bago tanggapin Sabi ko, paano? Naghahati yung kasi nasa Puerto Galera ako. Paano
paano, uuwi ba ako o paano? So, Pakinggan ng beach, ang offer. paano kaya? Sobrang excited ko kasi nakakasama ko sila sa Shake, Rattle and Roll. Nagkukulitan kami doon. Kasi parang nakabuild kami ng kahit na paano small connection o samahan. Tapos parang ako din, kinonsider ko rin kasi itong dalawang to, sa totoo lang, totoong tao sila. So para sa akin, hindi ako mahihirapan makipagtrabaho. Kasi factor din yun eh. I mean, papasok ako sa gitna ng taping nila, so iniisip ko rin kung paano kaya iba kami nag-workshop eh. Diba? So iniisip ko, game na. Kasi sigurado naman ako maayos. Sa sarili ko game na, pero pinagintay mo lang kami ng ilang weeks. Kasi nasa lock-in ako eh. So medyo mahirap yung schedule. Ayun, tapos, yun nga, si Direk Dan, Villegas, may Direk. So, ngayon na-excite ako at some point. Thank you. At before I ask the pagbibigyan mic sa press, puro ako na lang ako ha. Okay, I'd like to hear lang from our creative head ng Regal. Jakes, finally, ito na. Natapos na finally ang almost as showing na tayo sa May 6. Your thoughts as the head of creative ng Regal? Sobrang kami excited kasi EJ, I won't deny, parang this is a perfect casting combination talaga na nagkaroon kami. From Sam to JM Salvato. Sobrang tonto. Nandun ka, di ba, nung historical natin, di ba? Parang tawa tayo ng tawa sa live moments nung yan. So, ang galing din, for example, ni JM sa Kalifyan, na Adli, hindi na kwento ni Direk Dan, pero ang daming ideas sa mga scenes na gagaling kanina Fiang and JM. May mga gusto ilagdag sila Fiang, minsan sasabi ko, what the Fiang? Delikado, pero actually, ang galing nila mag-isip ng on the spot na ilalagay sa scene. And tuwa rin ako nung sunod namin nila Dustin sa kanila yung opening scene. Panoorin niyo guys yung opening scene, sobrang ang galing-galing nung pagkakagawa. Para kayo nanood ng isang Korean film or American film. Yeah, so I'm very, very proud of this cast, of the people behind the project. Kami lang gusto sa sobrang masaya kami. Kaya sana a lot of people will watch it on opening. Of course. Thanks, James. Kasi alongside his team and the creative team ng Project 8 Projects, talagang grabe yung solid force ng creative para mabuo every single detail po ng character, ng scene. Talaga namang pinag-isipan ng gusto ng creative team ng Regal and ng unbelievable team up na yan nangyari niyan. Sana maulit. And of course, even Sir Gate was so hands-on. Parang, oh my God, grabe yung Miss Rosel as well. Sabi ko, Miss Rosel, finally, we're showing. Any word as one of our producers? Well, after watching the movie, Ayun. isang beses, there's particularly so many scenes that hits me emotionally at not that mapapatawa ka. It's something that a lot of things that are very heartwarming, a lot of moments na reminds me of Maricel Soriano. No way. Yes, I'm not kidding because I grew up with Maricel Soriano. Tuwa ako dito sa parang pinapanood ko kasi parang bawat galaw niya nakatawa. And of course, si JM. Kanino? Pwede, baka may reference ka. May reference ka ba? Actually, kasi parang it's so natural. Kung Maricel si Piang, sino naman si JM? Talaga yung nag-aspat kita But ni si Susan. JM is really, I don't know as a young star before, pero si JM really has the eyes na talagang, the way he does his acting and how, as a best friend, has a secret admiration sa best friend. Mararamdaman mo talaga. Yun talaga. I mean, it's so natural. Parang they're not really acting. Oh. Nakaka-carry away ako sa mga eksena. Especially one scene, more towards the third act, na napaiyak pa ako. Wow. Seriously, napaiyak mo ako. So, I hope that you guys will watch it talaga. May 5 tayo sa Mega Mall. Yes. Okay.
Thank you, Mr. Sel. Thank you, James. At this point, react lang muna si JM Fianza sinabi niya, naiiyak ka. Then yung malistats for yan. Comment sa sinabi ng producer natin, Fianza. Nakaka-pressure naman po yun. Speechless. Sobra. Nagulat ako sa revelation. Ganun level ganyan. Maraming salamat po, pero... Naiiyak ko eh. Uy, hindi ganyan si Fianza. Speechless talaga kasi usually may sagot agad yan eh. Pero ngayon, hindi niya alam what to say. Kasi ako nagulat din pag Mr. Sel delivered. Nakakagulat. Nakaka-pressure. Yung relatability siguro talaga ng pelikula, ang lakas. And of course, yung may mata raw, tayo walang mata. Si JM may mata daw kasi. JM may mata ka daw. So ibig sabihin, importante ang mata sa isang aktor. Any word, any comment? Thank you. Hindi ko rin alam ano sasabihin. Thank you po. Siguro, thankful po kami sa Regal sobra. Kasi bukod sa sila yung nagbigay ng first film namin sa Soccer. And yung dream din namin magkaroon ng solo film sila rin po yung pa. So sobrang nararamdaman namin para sa Regal. Sobra na kung gaano kami grateful na meron kami sila. So sana po proud kayo sa pelikula natin. So Keith, you have seen the rushes, the edits. Would you like to say the same sa sinabi ni Mr. Sels, Sir JP, about the finished product? Yeah. Well, Yeah, you're on. Medyo. yeah, the finished part was good. I mean, there's a lot of laughter. Pero may konting good. But I guess my mom mentioned siya. And then honestly, I got to preview some of the rushes to, I can't name them, pero some industry people, some of them very senior, matagal tayo sa industry, and so many of them actually really did compare Fianza to this as well. So like, not just my mom, but a lot of praises for it. You had it previewed by different ages, parang gano'n. Yeah. Kasi, I can't name who, baka mahuli sila, pero yeah. awag na lang. And of course, JM did good. Pero even like the other cast members like Yuki, Sam, JM, the whole time I was like laughing at their jokes, their chemistry on screen. So it just came together really nicely. And then when you see Dustin in the EU world, superstar talaga dating niya, it just came together nicely, everything from start to finish. Siyempre, you were part of the selection process ng the role ni Kenzo, si Dustin. Right away, it's Dustin. Yeah. Yeah, right away. I mean, we were looking for somebody na believable na movie star na. I know, mga idol agad din, no? Di ba? Perfect eh. Yeah. So it was like, it was good timing. And then, yeah, I never got a chance to work with Sam and JM before, so it was nice to see them. So audition pa lang, like they were perfect for the role. And as Yuki mentioned, kala niya spam callers kami. But I'm glad that she finally answered and considered the role. But yeah, everything just came together nicely. Gratitude Day, ito talaga, Appreciation Day na narinig natin. Everyone has appreciate ang bawat isa, nakakatawa for producer to actor to producer, nakakatawa na. Okay, at this time, I'd like to give the microphone. Before ayan, si Arch kanina pa. 1 hour ago, taas na siya ng taas. But I'll give the microphone to Archie Liao. Archie, your question about the movie, ha? Or else, charot. Dalawa rin yung questions ko, no? Una kay Dusty. Ito sa unang pelikula mo, bali, lumalabas na third wheel ka dun sa isang love team. Tapos ngayon, sa pelikula ito, support ka sa JM Young. Hindi ka pa natatakot na, na-typecast ka sa pambang sa third wheel? Kasi dito, parang magkaiba siya eh. Kasi dito, hindi ko alam paano masasagutin. Kasi dito kasi medyo... Let me just, before sumagot si Dustin. Kasi po, when we do casting naman, hindi kami wala kami pinanggagaling ng kalapin siya ganyan sa TV, kalapin siya ganyan sa reality show. Wala kaming ganong idea. Dustin is Dustin as Kenzo. Tapos,
So, feeling ko naman even Dustin, wala naman sa'yo, di ba? Parang, would you like to answer that? Of course, yeah. Dito kasi parang fiction ako. Character talaga ako dito. Clear naman from the start na hindi ako part ng relationship or what. Mapapanood niyo yun for sure. And then naman sa tapos kong pelikula, I don't think, honestly, na third wheel ako. Kasi tatlo naman kami doon. I mean, it's a love story between three people. So, I think, hindi naman po ata ako mapapansa ka pambansa. Thank you. Okay. Ang next question ko pa sa JM yan. Sa interview kay PBS, inamin mo, JM, na nililigawan mo si Bian. Ngayon, since it's National Amitan Day, tatanungin ko si Bian, ano ba yung real score sa inyo? Very open po kami patungkol sa aming relationship na nililigawan niya po ako. And yeah, very open kami na talaga namin sinasabi na naliligaw pa din po si Jem hanggang ngayon. So, Di ba sinasagot? masyado pa pong mabilis. So, yun po, up until now, si Jem still courting me. So, ang pangit po kasi kung mamadaliin namin yung isang bagay na hindi naman kailangan lagi nagmamadali. And of course, mas focused din kami pareho sa career namin while doing our thing. So, ayun. Naniligaw pa rin po si Jem. JM, anong masasabi mo doon? Totoo naman po yung natin. Since then naman, naging vocal ako sa part na yun. And, Sabi ko na hindi ko tatanggapin ang mic sa Archie. Charot lang! Joke ako. Just kidding. Okay, who would like to ask the first Goldwyn? About the movie, please. Let's focus about the movie. Sorry. Thank you. Here's Goldwyn. Marami nagsasabi kanina paulit-ulit, marami daw kayong baon, tapos ma-reselling nyo yung take sa script. So na-curious ako, ano ba yung mga eksena dito na kayo yung nag-suggest na edit? What can you share? Tsaka, paano nyo rin siya sinasabi, nahihiya ba kayo or what? Ayun. Tsaka ano yung mga eksena or date niya sa inyo nanggaling? Para pag pinunod namin ito sa basics, ito yung sinasabi nila, JM, yung baon nila. Nararamdaman ko si Goldwyn for someone na 2 taon pa lang sa industriya, napaka-collaborative na nila, no? That they have something to share. Gusto niyong sagutin yung tanong niya na paano niyo ginagawa yun na meron kayong suggestion, ideas? finally, na-meet din namin si Goldie. Ay, ano bang record ni Goldwyn? Dahil kami nakaabang sa mga reviews. Hindi kami sa Sikat ka, Goldwyn. Gusto ko yung share number 8. Ang shake natin. Oo, episode 2 ang pinaka-favorite niya. Tapos tayo nag-150 million na kami. Sorry. Okay. Would you like to answer that? Marami. Lalo na sa pagdating sa mga comedy scene. Kasi mas kilala namin yung sarili namin kung paano namin madadala yung comedy sa bawat scene. Like, example yung sa trailer, Actually, okay, sure naman. Nung time na yun nasa trailer naman to, kung paano yung... Sa jeep? Yeah, sa itlog. Ay, nakik kay nanay. Paano gumawa ng itlog na pula. Nasa trailer. So kasi kami, may nakalagay na joke na sa script. Pero dahil na ilang beses na namin siyang sinasabi, so parang hindi na siya nakakatawa. So kami, nagpaano kami ni Kuya Nils, Kuya Miguel. Si Vilya, our writer. A writer, na Kuya Nils, baka pwede ko namang ibahin yung joke na nakasulat sa script. Kasi parang kung i-deliver ko siya kay JM, hindi na siya matatawa eh. Kasi sobrang alam na niya yung joke. Yung original na nasa script, yung joke, sobrang akong tawan-tawa kasi paano daw namatay si Captain O. Pero hindi ako natawa dun sa joke. Kasi hindi ko kilala si Captain O. Kaya siya natawa. Pero dahil nga... Natawa ko ngayon, dahil hindi ka natawa. Pero dahil nga ilang beses na din niya nabasa yung joke, so sabi ko, baka pwede kong ibahin na yung joke. So madami pa akong Dami baon, ha? na nagtanong pa ako, sabi ko sa mga Kuya Ard, Kuya, may
So, nasa pelikula pa. Yeah. Okay. Pakiulit mo. Charot na. Joke. So, yun. Okay ka na, Golden? I think we have questions from, of course, our dear friend June Lani. Hi, June! Ayan, about the movie, to sure na sure. Pili ko ayaw mong about yung movie. Kasi, about the movie, syempre. Siyempre, kahit saan din. Always need to support it, June Lani na. Alam mo, Eric dyan, kahit saan din talaga nandito tayong lahat. Kasi nga sabi, national ang minanay. Thank you, June! Although, nag-disappoint kami, wagi namin. Kasi, yun na yun. Pero ano masasabi niyo, JM Piang? Katulad na ito, syempre, parang lahat nakatuto, expected na may aaminin. Pero yun nga, ang ganiligawan pa rin kayo. So, pag ganito ang sinasabi nila na, ay, disappoint, hindi kaya namin. May inamin naman sila. Hindi almost as, but as na talaga. Oo. Pero yun. Almost pala. Yung title ng pelikula, yun yung... yun na yung Hindi kayo sa May 6 kayo aamin. Kasi showing day. Abangan mo. Malay mo. Parang gusto namin sumama sa chapter 2. May chapter 2, no? Meron! Of course, may premium night tayo yung show dito, baba. Piling ko doon mag-aaminan. Pero eto na. Ayaw tayo mag-pressure, JM. Pero eto, syempre ang nakaka-touch, si Dustin Yu, kahit sabihin mo, may talagang yung kinikilig niya, no? Talagang, right now, marami na rin siya nagpatunayan katulad ng JMP ang love team. But, yun nga, talagang wala siyang pakilala, talagang nag-support siya sa Almost As movie, no? Anong masasabi niyo sa, yun nga, pagiging very accommodating, mapagbigay niya, no? Dustin. Considering he's a solo star alone already, or kung meron man love team, it be. Pero he said yes to saying yes to, And, di ba, Almost tapos Us. ang nakakatuwa, AJ, no? Nandito siya, he attended the press con, tapos mamaya, nandun siya sa kick-off mo, Rose show. Napupunta ka, di ba, sa Robinson's Galleria. Sabi mo. Oo, sige lang. Pwede naman nagsabi, pero hindi sa dawa. Okay. Dustin, saan nagagaling yung humility, yung... Doon ka nagagaling, no? Considering as solo star already. Nakakatuwa talaga, di ba? Pero yun nga, ikaw muna Dustin, tapos sila, anong reaction nila na nagsasupport ka dito sa Almost As? Well, ako kasi, malaki din talaga yung tiwala ko sa legal. And, nung pinitch naman siya sa akin, talagang naging klaro naman kami sa bagay-bagay. At, ako, syempre hindi naman nahirap sa akin kung ano mag-work sa ibang gagawin na ako. At, napagbigyan naman ng chance na matrabaho sila, JF yan. So, for me, it's a privilege na magka-chance na matuto sa mga love team o sa mga ganitong klase ng role. So, kanina, sinabi ko kanina kasi nakabuild na rin kami ng connection, ng samahan. Mga totoong tao sila. For me, talagang At alam niyo ba, gauging from my Star Cinema experience, a special participation role is a special participation role talaga. Iba, hindi siya cameo, hindi siya sa... Diyan ako naniniwala, napaka-importante nung role ni Dustin as Kenzo in a very special participation. Mas maganda ba, mas nakaka-touch na yung spirit, tapos mamaya sa Robinson's Galleria. So kasi iba, sige, special participation, pero wala kang asa sa promo, but Dustin is something. Kaya mahal na mahal nga natin yung Dustin Yu, di ba? Parang sa kanya tayo napunta, di ba? Kaya tayo relate na sa... Ako may bias ko yan eh, alam nyo yan, di ba? Pero yan, ano reaction ng GN? Ako nung una pa lang nalaman ko si Dustin yung gagawa, yung gaganap ng Kenzo. Perfect. Aww. Kasi doon din sa character arc na binuo ko kay Taray, may ganun lang, may technical na may why not? Actor na actor, PH na. yung character arc na binuo ko kay RR. Kailangan ko talaga i-expose yung insecurities ni RR. So para magawa ko yun, kailangan ko malaman kung sino yung
yung gaganap Oh my God, may ganun kang ano sa sarili mo. Wow. First draft pa naman nung nabasa ko sa sabi ko, para mag-usapan din namin nila, Kuya Mix nila direct na hindi bagay na leading ang treatment si RR. Gawin natin siya baliktad. Gawin natin siya. Kasi kailangan niya yung nag-hear ni RR. So, okay. Tingnan natin sino, antay natin kung sino gagawin ng Kenzo. Nalaman ko si Dustin perfect. Finally, may image Sobrang na. laking tulong niya. Kita mo na yung Kenzo. Okay. So, right away, okay, Dustin. Panalo. Thank you. Piang, ako talagang 1 second pa ako doon na Piang. So, nung nalaman po namin na si Dustin naggagalak na Kenzo, actually parang nung time na yun sabi namin, go! Oo. Kasi nga, tulad ng sabi ni Dustin, meron na kami na-build na relationship before pa, sa SRR pa lang. Nag-viral na nga yung mga biruan niya sa mall show. Yeah, so parang nung nalaman namin na si Dustin yung gagalan ng Kenzo, sabi namin, go, walang problema. Diba? June? Anyways, good luck ha. Excited na lahat for this. Si sa Robinson sabi ni Dustin. Okay na. I'll be there next week. Okay, thanks. Before I give the microphone to the next media friend natin, I'd like to ask the other cast members. JM, may kaskwento kasi yung iba ngayon ka lang mapapanood. Saan ka? Where were you before? I mean, saan ka napapanood? Anong management ka ngayon? Wow! Nagsimula po ako sa indie. Indie, marketing ka niya, indie, commercials. Kung saan-saan. Tingnan ko dyan kahit saan mo. Hindi ako po sa indie ko nagsimula. Tapos, I started acting when I was 7 years old. Theater arts. Ilan taon ka ngayon? 20 po. Yun. So sa iba't ibang paraan ng pag-arte, pagpapatawa, mime, pantok, iba-iba. Na basta performing and acting. Yun talaga. Yun naman. Yun lang po. Sige. Medyo, you remind me of yung mga beauty queen during the 90s. Sabi ko nga, di ba, kwento ko na sa'yo, yung beauty mo, parang remember the Barretos, na gano'n. Sige po, before Borgie. Pasagutin natin si Sam. Kakaiba yung beauty mo. And saan ka nagsimula, Sam, and saan management ka? I'm actually the same management po as JM, sa Cornerstone Entertainment. Yes po. So I actually started in sa commercials and a few films like Models Finest and stuff like that. Minor support or cameo roles din po. But mostly commercials po talaga ako. Like Sempa, mga ganun po na commercials. And then later on po kasi, I really wanted to get into acting. So I got into yes po. So I really wanted to get into acting. So I started off with production work. Actually with Project 8 before. I interned with them po nung college pa ako. First year college pa lang po ako. And then they were guiding me. Sila direct gamit, sila direct to acting. Mentors ko sa Ano silang you have it? The acting? Yes, kumbaga they said na, I always told them na I want to get to know what goes on behind the camera before getting in front. Kasi syempre, iba po yung respeto na mapupunta mo for the cast, the crew, and everybody else. But they said na, you know, if acting is your path, then go ahead. So I started getting into acting workshops also. But not as early on as JM, I started when I was in college. So nakagraduate ka ng college and Yes. then went to Greek. Yes. That explains how eloquent she is. She galing magsalita. Daily po. When I first saw her sa Batang Quiapo, probinsya, Batang Quiapo, gandang-ganda na talaga. Sabi ko nga, sana bigyan ko ng maraming praise. Ang husay eh. And now you're here finally. First movie mo? Hindi naman. No naman. I guess second. Kilabot ng mga Konyo boys. Kaya wala kasi sa mga activista nila sa boys. Si Yuki. Paano nga Yuki nagsimula? Sorry. Nag-start po sa TikTok. So I was just doing content, social media, and then Ang konti-konti na followers sa TikTok. Ilan nga, Yuki? Ilan nga? As of now, I have 10.7. 10.7 million followers sa damn content, di ba? Go ahead, Yuki. Ever since naman po bata ako, I really wanted to do acting.
gusto na kinuha ka ng batang Quiapo. Yes. Nanganak ka pa rin. Sure. Hindi nga ako naman Kinamatayan mo na yung character mo. Yun yung ano niya, sikat siya dun eh. Diba? Kaya tinatawa sila ng tawa. Everyone has seen it. And now you're back to doing movies, hopefully TV soon. Okay. Pinatay siya dito sa sarili niyang asawa. Okay, at this point, I'm ready to take questions from Gorgie Rula. Hi, Gorg! You're on. Kaya makapigilan ako. Ay, hindi na unahan mo si Miss Rosel. Kukunin niya yung... Kaya skip muna, baka meron na dagdag din sa Rosel. Sa May 6 na yung showing ng film. But, of course, nandun pa rin yung fear natin what's happening right now, sa mga nangyayari. Ano ang gagawin niyo kung sakala ko na? Kasi iba na yung concern ng mga tao karamihan. But, tayo magpupromote tayo ng pelikula. And, syempre, sabi ng iba, pabiyahe pa kami, gagastos pa kami ng gasolina para pumunta sa sinihan. Abangan na lang namin sa Netflix o sa streaming. Ano yung nararamdaman niyo this time sa panahon ngayon? At meron tayong pupunta ng movie. At baka meron din pa rin dadagdag si Ma'am Rosel. Yes, Steve? Yeah, actually, obviously, there's a lot of things going on in the world, a lot of things out of our control. And the idea came up na, I forgot who suggested, baka do you push the play date or whatever, but for us, like, we wanted to keep everything the same. Give people, kasi na-announce na namin, so we wanted to at least deliver for the people that are still looking forward to it. Para there's something like they can look forward to na alam nila kung fan ka ng movie, if you're interested, but no matter what, lalabas pa rin siya ng May 6. At the same time, there's things like increasing costs, taas ng gas, that makes it harder for people to go to the theaters. So, ever since the beginning, myself, my mom, and others have been in constant conversation with the theaters, with the cinema exhibitors, trying to find ways to make it more affordable. So, without that, we'll have more affordable pricing for ourselves. Yung price, yung ticket price yung Yeah. So we'll announce more of that soon, like SM. Yeah, we're working with a lot of other theaters. So hopefully we can make it more affordable and again, give people a little bit of escape during these times and give them something to look forward to. Yay! Ang ganda. Good news yan. So, give me Susan, would you like to add to that? Well, of course, we worry about what's gonna happen. Who's not, diba? So, but then, yeah, we're committed. We're committed na talaga. We've planned and committed and actually patapos na rin yung pangalawang pelikula. So, we're hoping na as what Keith said talaga na to lower the ticket price to really adjust to the crisis that is happening right now. Para naman, in a way na mapasayan na rin natin yung tao. There's a way for them na even for a little time to feel something that is away from, to escape from what's happening. Kasi even me, I'm really affected with what's I can happening. tell from your post. I get affected. Kasi Mrs. emotional about a lot Oo. of things, no? Jay, isa na lang. Go ahead. Honestly, EJ, like if we were to push it, like it would make the problem worse kasi mawala na trabaho yung mga tao. So like we really want to make sure, yeah, we stay consistent and yeah. Oo. Tanong ko na rin kay Nasa lang, kay Yuki at saka kay Dustin. Kasi natanong na rin si JM at saka si Fiam about dun sa kung nakaka-relate din sila siguro sa title na Almost Us. So, Yuki, pagdating pa sa personal, sa love life mo, Almost Us pa rin ba kayo or done na? Are you comfortable answering the question, Yuki? Ang pwede mo lang Kung share ano sa pwede mo amin. share. Go Dustin. Take the floor. Okay. Hindi si JM muna. Charot lang. Wala upo. Hindi, ang tanong talaga sa iyo, pinupukul na. Oo. Kung ano lang, that's Oo, ano lang pwede mo share. Sabi ko lang,
silang dalawa. Tama. Oo. Yes. Nakaka-relate yung movie. Maraming makaka-relate sa movie, sa OVA. So, Dusty, kahit spotted na kayo kung saan, almost last pa rin ba or ano? Habang busy lang aking... Oo, sino ba? Siya lang. She part of the movie, siya. No? May 6 almost. Okay. Then how about you, Yuki? Ano ba pwede mo i-share? Hi, for showing po almost us, May 6. Abangan na lang po. Ay, po. Sige, thank you. Boards kasi ganito. And as much as gusto ko rin namang makakuha tayo. Sana, kasi di ba na naging uncomfortable na pumunta yung artista tapos hindi sila ready. Maging kasalanan ko to na hindi ko napigil. Di ba? Solid core gamit, hindi ako naman spark ko. Diyan lang, diyan lang. At saka ano, ayun. Potential core ka, hindi ko talaga pwede sa pressure na kung ano man yung gusto na sabihin. You have to respect it. Thank you, Gore, for understanding. Tama ni Joseph. Who is? They're mature to say that what they want. Ayun, oo naman. The fact na yun ang kaya i-share, respect na lang natin. Okay, thank you, Gorg and everyone. Okay, we will entertain more questions. Wow, I love you, Cherry Olea. Go ahead, Cherry O. Kanina ko pa hinihintay na may magtanong eh. Kasi ang lakas ng dating ng trailer, lalo na yung eksena sa jeep. Kumusta nang i-shoot ninyo yun? Nakailang take kayo? Nahirapan ba kayo? Naging awkward ba or what? Namala tuloy si Cherry Olea. Actually, may nasa pool mo siya. Naalala ko yung sakit eh. Malakas ba umamot ko? Hindi, one take na ba yun? Ako na sige. Naalala ko si Direk Dan. Sabi siya sa akin, Yan, kaya mo bang kaya mo bang hampasin? Sabi ko, oh? Ano talaga? Sabi niya, oo. Sabi ko, sige Direk. Sige, gawin ko. Tapos, nung time na first day, sabi ko, shucks. Baka malaksan ko. Shucks. Wala siyang, as in nakasabit lang siya sa jeep. Wala siyang gear. So, pagka na-sobrahan ko, baka malaglag siya. So, konsensya ko ba? Diba? So, Totoo naman. wait, eto na, sa exciting part. So, nung time na first day, okay, 3, 2, 1, action! So, kailangan tumingin muna ako. Kailangan muna, pag-miss na, like that. So, nung time na sabi ko, try ko kayang laksan. So, first day, Wala siyang idea ang gagawin mo yun, Tiang, ha? wala. Okay. Wala talaga. So, nung first take, as in full force, sabi ko, pak! Kasi nilaksan ko talaga na, check ko lang kung masakit ba talaga sa mga lalaki yun. Diba? Curious lang ba? Curious ako. So, nilaksan ko siya. So, sabi niya, ah! As in, ah! Arte. No, partner like, ah! Ayun. So, sabi niya, ah! Tapos munti na siyang malaglag. Paano mo nakita yung reaction niya? Covered ng bubong yung mukha niya. Siyempre, oh! Okay. Baba siya. Baba siya ba? So, that time, sabi ko, oh my God, sorry. Sabi ko, I'm sorry. Pero, syempre, At the end of the day, it's just a scene. yes. Yun ang movie. Kasi lang naman eh. So, yun na, take 2. Kasi, masyadong na-full force eh. So, hindi na gusto na... Renda muna, renda. Yes. So, take 2, chill na lang. Okay. Like that na lang. So, sabi ko, after nun, sabi ko, sorry. Hindi ko kasalanan. Pero yeah, madami kong take yun. Kasi, meron pang close up, and then meron siyang wide. And kasi yung location namin ay nasa jeep lang. So, medyo mahirap siya sa camera. Sige, okay, reaction. Kung na-hurt ka ba? Masakit. Mas masakit pa ba sa iniwan? Oh my God. Mas masakit pa sa iniwan. Yung first take na hindi ka na siya ibigay yung gano'n. So, kailangan akong tiisin. Nagsusip eh. And nagulat ako biglang gumilid yung jeep. Tapos nag-cut si Direk. Ba't ka nag-cut? Tunay na yun, masakit na. Tapos binawasan na, nilagay na kailan take. Then, ano ko, inaayos ko pa yung bands ko nun, tinuturo ko sa kanya. Inano Wala lang, niya? dito na lang. Tinake na. Baka
madelay yung days natin. Okay, masyado na mahaba about that topic, ano? Kasi Pag-una yun talaga na, no, hindi sila nag-attitude. Oh, ay, hindi talaga. Sorry, I can speak na rin for para sa TV ethics nila. Na Jerry O, unbelievable professionalism ng Jake Young sa mga taga-producer nila sa TV. Sobrang galing. We only have good words about them. Really. Thank you, Jerry O. Dapat na naman si Archie, oh. Ay naku, di ko nabibigay sa'yo Archie, ano? Charot lang. Who has a set of questions? Sige, magturuan tayo. Family Cantina ng Manila Bulletin from day one. He has been very, very supportive dito sa Almost Us. Si Marinel will have questions later on. Marinel Cruz of Raymer PH. Thank you, Lloyd. Sige po, we will have the last set dyan sa iyo, Lloyd. Segue lang sa TV, dito to update at housemates dito. What about PBB? Tapos na. Hindi kasi, di ba, nag-iba Hilara, no? Iba na yan. Yung bag, nag-iba na, and then i-rebuild naman siya, no? So I want to ask Dustin, si Jeff, at si Piam, no? Given the chance na tanungin kayo kung ano pa pwedeng idagdag sa bagong bahay na i-rebuild. Ano kaya yung gusto nyo mga idagdag? Okay, before pa siya nag-iba, were you able to visit the BNK? Hindi na, kasi nakalaki na kayo. So, going back to the question of Tito Bobby, kung meron daw kayong reco, suggestions na ilalagay about sa BNK, sa bahay ni Kuya, meron ba? I feel like more bread. More bread. Kasi every day, parang two bread lang each person. So, depende, Sushi, gusto mo? Daming sushi from your fans today. Hindi, pero sa PBB naman, I feel like baka pwede naman Food talaga, no? 4 pieces per person. Dagdagan ng dalawang tinapay. Diba? Kasi parang, Ang shit, tinapay ang hindi. grabe ka naman. Hindi naman, kaya lang parang, okay, sige. Yun yung attitude yata nila, they are being developed into eating kung ano lang ilagay for the day. Limited lang, calorie deficit, wow. Kasi sa bahay naman ni Kuya, para nandun na lahat ng kailangan mo eh. Kulang nga lang. Kulang lang talaga Yung sa bread. tinapay. Yes. Kasi kulang talaga sa bread kasi maayos yung tutulog ka, maayos yung CR, maayos yung living room. And Nakakito daw kasi yung producers. Keto I tayo. think very important na malinis yung CR. Okay. Maganda yung CR. So, bread talaga. Okay, thank you. Yeah. JM, meron bang something from someone na you've been there? Ilang months nga? JM pala, sorry. Ilang years? Months? 3 buwan sa bahay ni Kuya. Ano sa tingin mo yung papasok ka ulit pero dagdagan niyo yun? Ano yun sa tingin mo? Pagkain talaga. Hindi, siguro wala. Kasi yung Rules nila yun. Oo, saka yung kwento ng housemate hindi i-highlight yun. Saka parang producing wise, kung ano magulang dun sa bahay, pwede na gawin content, di ba? Okay. Iba sila na, magkaiba sila na opinion dito, Bobby. Isa kasi just like a little girl, no? So, magdudugtog isa keps kung wala. Dustin! Ako, siguro wala rin. Kasi recommend talaga siya, nagkaroon siya. Ano man meron. Design sa siya. bahay, Kuya. May reason yun kung bakit. Yun parang nag-really up. So, for me, wala din. Paninindigan talaga rin siya. Gusto niya additional bread. Nung time niya, Sinasabi nila wala nang idadagdag. kasi pandemic beauty kayo, yun naman di mo lang mabilhan. Pero kung personal, nagtag ako sa basketball court siya. Si JM. Charot lang. Lagi ka na pinapasok sa equation. Pwede daw, pwede. Okay dito, Bobby. Ako dito, okay ah. Yung ibang housemates na nung Kotorio, tatanong ko rin Ano yung forum siya? Kung may all-star PBB, papasok pa ba kayo? Yung iba ayaw na eh. Yung iba, go. Pero ayaw. Sige, we'll let you answer that. Natanong naman pala yung ibang house. If there will be an all-star, I feel like, no na. no na. Pero I want na mag-guess, something like that, na parang ako naman yung
ang magiging task nila. Pero if ever na babalik ako sa bahay ni Kuya for another 3 months, I feel like it's no. Kasi, alam ko na yung mga, kung papasok ako, alam ko na yung galaw ko eh. So it's not very natural na. Yeah, it's not natural na, I mean, meron akong wall. Diba? May filtered na yung kilos ko, salita ko. So, ayoko naman na makita nila yung ganung Kalkulado mo na yun. So, na. I feel like kung ako yung papasok sa bahay ni Kuya, I want to be house challenger. Ako yung mangiinis sa kanila. Good a day or two appearance na. For like a week. A week, Gusto ko ako naman yung mangiinis. Why not? Jane, ikaw ba? Given an all-star cast, all-star PBB, type mo pa rin? As a housemaid din siguro. As a regular housemate, Ang journey ko. Kasi wala naman nauulit, di ba? Yes, totoo din naman sinabi. Bakit tinanong na dito ba? Hindi yan sa isang presyo. Okay. Dustin, ayoko ko na. Charin! Okay ka na. Ako okay na rin naman. Ganda na walk career sa atin, basta ito ba? No. Pag nakasmile si Alan Policarp, charin na. You're good. Sige, we'll let you do the asking na lang ito, Bobby, kung sino yung nasa video? Si Miss Rose? Ng MTRCB. Hi, ma'am. Miss Rose. Thank you. Ay, responsible to. MTRCB board member to. Hindi ko magtatanong na hindi maganda, ha? Leadership by example to. Hi, Miss Rose. Classified na ako. Board member PM. Pinapatanong ko na kay Barbie, tinalong pa sa akin. For Fiang and JM and Dustin, total ko naman ang title ng Almost Us, di ba? Kung may tao sa buhay nyo ngayon, please mention a name na hindi nyo gugustuhin ma-label na Almost Us na. Kanina ito, Peter Rose. JM, Dustin, and Fiang. Kung meron mang sa buhay niyo ngayon na Hindi nyo gugustuhin na halimbawa o ano yung label or ano yung hindi nyo gugustuhin na ang label lang ay Almost Us. baka black label ito. Charot, nakakala pala. Meron ba yan? Hindi naman ako lalayo eh. Ayoko, ito. Si Shem, of course. Ayoko ka-label kami na Almost Us. Kalimutan ko ang sarili ko for a moment dun, ha? Go ahead, yeah. Ayan, hindi naman ako showbiz na sumagot. Fairness to you talaga. Right? Nagbibigay, hindi ka madamo. So, syempre, nandito naman din kami sa sitwasyon na ito eh. And he's courting me. So, ayoko ma-label kami as Almost Us. Ang linis naman na ito with yung whatever you have right now. Ang galing, ang galing. So, yeah, it's Jeff. Hindi kayo dumaan sa hardship. Go ahead, Thank you, Jane. Fiang, for that answer. And Tinik mo lang siya, binigyan mo lang ng flowers ng Valentine's Day. Tapos, nag-haos na, di ba? Ang galing. Whatever it is. JM. Ako siya din. Siyempre. Sige na. Magdaka-you, ha? Magdaka-das. Tatagal ako para makapag-ready. Oo. Kami katabi naman siya. So, dahil sa sagot yung dalawa, parang mag-awang fan, sobrang kikiligin ako kasi may positive naman pala. It's us, no? Para sa part 2, finally, it's us. Dahil dyan, may part 2 na. Okay. Gising, sabihin mo ng bagong contract. Thank you, Miss Rose. Ito responsible questioning ni Miss Rose. Nakakatuwa. Dustin, kala mo lusot ka, ha? Kung meron man sa buhay mo na... Ayun, same question. Madami naman Okay. ayaw natin maging almost us sa buhay natin. Madami. Halos lahat naman ayaw natin almost us. But syempre, siguro sabi ko, ngayon yung pinakamalapit sa buhay ko. Siya eh. Sino? Malapit eh. Ngayon naman eh. Hindi. Titignan mo sarili ko o kikiligin na lang ako? Sino nga? I love this cast. Sobra. I love this. Ngayon ako, bukal din naman ako. Ever since. Siyempre, si Yan. Almost okay. Diba?
Favorite season? Ayaw ka na, tapos na ako doon. Okay. Okay na, Miss Rose? Ikaw lang palang susi. Charot na. Alan Policarpio na the Inquirer has questions. Hi, Before sa chat. Kasi yung story parang may elements din siya yung sa idol and sa factor. So, pwede ba as a love team who interacts and have parang a royal love team, nakaka-relate din ba kayo doon in a way? And yung mga experiences mo about that na parang na-apply din dito sa... Up to now or even before, meron ba kayong idea ng fangirling, fanboying? Yung gano'n, parang meron ba kayong emulate prior to you being stars on your own? Or nag-ganyan ba kayo ng fangirling, fanboying din kayo? Oo naman. Kasi sa BJM, alam ko yung mga talagang in-idol niya sa, as far as acting. Ikaw, Piang, medyo hindi malinaw. Would you like to share? Sina-idol ko. Oo, na senior First, sa'yo. first is Ate Alexandra De Rossi. And then, Kyla Estrada, of course. Sorry, maingay kasi sa likod. Hindi ko marinig. Guys, silence naman please sa likod. Hindi kami makaintindihan dito. Sorry. Thank you. First is Ate Alexandra De Rossi. Yes, very good. Sobra. Second is Kyla Estrada. Sino? Kyla Estrada. Kyla. Yes. Wow. And then, actually, sobrang dami. Pero at least nag-mention ka ng another one lang, good three. Dennis Schroeder. Wow, Yeah. iba din naman ang... Sobrang galing talaga. And yes, actually, hindi pa nakikita si Ate Alex and Daros. Dennis Schroeder. Speaking of Alex, yes, si Ate Carta, nakikita ko and very, syempre, I'm a big fan of her. Diba? I'm really big fan of her. So, every time na nakikita ko siya, sabi ko, ay, kikiligin nyo. Pag nabasa niya to, narinig niya. sobrang big fan talaga ako. She's a nice girl. Sobra. I love her very much. So, yeah. Okay. Thank you, Piang, for sharing. JM, nababanggit mo sa akin off-cam lang na nakikinig. Kasi may pinanggagaling yung daling mo. Nakaka-trace ng fans. Parang JM reminds us of this actor. Tapos in a way, nakwento mo sa akin. O baka naman pwede sa'yo namang galing. Exactly who are the actors you emulate, you adore, or you admire na lang. Pinaka... Hindi, yung hindi mo ina-admire na lang. Ultimate. Kahit tatlo. Si Sir Jada siguro. Of course. Steve Jada. Kay Joshua. Wow. And... Naku-actor mo sa isang bagong show. Na hindi mo papangin ang ganda ng kita hanggang April 14 siya. Okay, next. So Dennis na. Dennis Tree. Speaking of, charik lang yan, mga lady na bumenta na. Okay, si Das, share naman. Ikaw leading man ka na rin. Pwede ka actually as a manager, kung ako manager mo, kaya kita ibenta sa solo star, na pwede kita bigyan ng mga Richard Gutierrez, Richard Gomez roles. Pero exactly, pwede ka mag-mention ng 3 actors or actresses you look forward to working and you admire ultimately. Ako si first ko si John Lloyd. Nanamit mo na, Nakit? Wow, okay. Ever since talagang siya. Diba? Siya talagang pinapanood ko. Siya ko dami pero ang talagang idol ko talaga growing up si Ate Carla. Bernardo? Wow! Ano ko siya That's a surprise. Ever since yung sabi ko naman sa mga. Pero may kulang na rin yun. Hindi, joke. Charot. Wow, paano? Iba na, ang weird. Hindi na weird. Fan ko. Wow. Ng Catherine. ng mga movies niya before. Oh, I'll tell her. Tapos set niya next week. O talagang handsome. Thank you for sharing. Ituloy ko na, JM. Pinag-uusapan ka namin ng table read. Sabi ko, wala tayo nag-develop ng ganitong young, for example, may bilang kita kong comedian.
Sabi ko siya, oh, yung kulang natin, pwedeng siya. Okay, saan ang galing yung inspiration mo as a comedian? Ang galing, you're a player for natural comedy, GM. Hindi po ako nagpapatawa. Yun lang talaga. So kung ano nakikita nyo nakakatawa, ako lang yun. Kala namin effort yan. Wala, ako lang to. Wow. Yun lang, ako lang po ang nakikita nyo. And, acting is not acting eh. Hindi mo kailangan umarte para mag-show up lalo as an actor. Just be there. Yun na kailangan maramdaman mo yung present. At 20, alam niya ang craft niya. 20 ka na ngayon, ha? Yes po. Wow, alam na niya yung craft. Ayan. Okay, si Sam. Sam, ultimate actors. Sorry, iba to ko na sa lahat. Including Sir Kate. Charot na. Go ahead. For me, I think, syempre, if we talk international levels, Huwag na muna, local na muna tayo. local levels po, syempre, same po sila. John Lloyd sila, Ate po. Iba din po kasi talaga sila with their craft. They really know what they're doing. They study their craft po talaga. And, siguro kung hindi din po natin, for me po kasi si Direk Dan, inspiration po talaga siya as an actor because if you get to work with him, he teaches you to be better at what you do. Before, during, and after you shoot the movie. So, it's a pleasure to work with people like that who make you better at what you do, even So, after. ano talaga niyang strength as an actress, the reason why you're part of the movie? I guess Kaya so, nilagay yes. ka niya. Yeah, yes. It's a huge blessing to me. Tama. Yes po. Ito may natural flair. Ano rin to, si Yuki. Who do you look up to? Ako po, I'm a huge fan of Tony Gonzaga, John Lloyd Cruz, Miss Angelica Panganiban. So growing up talaga, sobrang fascinated ako with how much emotions and layers yung nagbibigay nila for the scene and how smart they are as an actor. So I'm a huge fan of that. Pagdo si JMC tuloy, ha? JP, yung nalaro Promise Works. Karamihan yung gawa ni JP. He used to be with Star Cinema, and then now he's with us. Big up. Okay, for the last question will come from Chad Solis. Hi, Chad. Hi, for my first question kay Fion. Since na-mention doon na maraming mga nakakakilig na eksena, nagkaroon ba ng time na parang pilit mo, naging totoo na yung kilig while ginagawa niya yung eksena? Actually, parang lahat ng ginawa namin kilig, hindi ako yun. Hindi si Janen yun. Si Fiang po yun. Kasi parang ang hirap pekein ng kilig. Kasi once na pinagay mo yung kilig, parang hindi din naman mararamdaman ng lahat yun. So, ano na nararamdaman kilig siya ni JM is hindi na si Janen hindi po. Hindi na si Janen na gumagano doon. Si Fiang na yun. So yeah, parang lahat ng ginawa namin eksena with kilig moments. Kaya mula nung lumabas kayo sa PBB, parang si JM na yung yung naka-pair mo, how thankful you are na siya yung nakasama mo sa journey na to, and then i-imagine mo pa yung sarili mo doing this. No regrets. Yeah. Nasa JM yung No regrets, bakit? journey mo. Oh. Simula. I'm very thankful and grateful sa kanya. Very open ako na, and very vocal ako sa mga sinasabi ko sa kanya na he's such a blessing to me. Kasi siya ang malaking blessing sa akin. Simula nung dumating siya sa buhay ko, madami siyang pinano sa akin. Not just my career, but my heart. Diyos ko, tunaw na ako, ako yung JM. Actually, Ayan, natunaw ka. Instant. hindi lang yung path ng career ko yung nabago ni JM. Kundi kung ano yung nasa loob ko. My heart. Diyos ko niya, ang iba ka ngayon. So yeah, I'm very grateful and very thankful na ever since siya yung kasama ko. And Wala, naiiyak ako. Naiiyak. Kilig-iyak. so ever since, wala naman akong ibang hiniling kundi si Gemma. Oh my God. JM, any reaction? So, Wala siyang yung ibang Ibarra. hiniling kundi si JM. Swerte na, no? Wow! Ibarra, reaction to what she said. Ako, speechless. So, I really na naging open siya sa akin. Nararamdaman niya. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko.
tagal ko na kinikilig, ngayon lang ulit. Before pandemic pa ako huling kinilig, ngayon lang ulit after 6 years. At in respect na nahihirapan kang to put in words yung gusto mong express MJ. Yeah. Kung meron kang short message lang kay Piang, kasi sa tagal for sure may mga bagay na hindi ka nasasabi, di ba? Ano yung gusto mo sabihin? Sino yan? Si JM to Piang. Okay. Ako, honestly, hindi ko talaga express ng tao dahil sa words. And alam din niya yun. So kung ito ko ibinibigay mo ako ng chance para dito, nasa ko lang sabihin syempre, una-una, mula noon hanggang ngayon, proud na proud ako sa kanya. Akala mo iba na. Proud na proud ako sobra. And sobrang thankful ako na sobrang thankful ako na nag-exist ka. Honestly. Sobrang kahit, alam mo yun, well, hindi naman tayo perfectong tao, walang perfectong tao, hindi naman tayo laging masaya. Pero, alam mo yun, kahit down yung moments, kahit hindi maganda yung moments, thankful pa rin ako sa moments na yun kasi ikaw yung kasama ko. Kaya honestly. Na-record ba ng lahat yun? Ang ganda naman ha? Pati ba yung reaction ni Dustin yun na master ka talaga, Dustin. Masarap kang katabi. Charot na. Okay, I think we have enough. They need to unlock may mall shows sa Robinson's Galleria. May call time sila ng 3. But before they proceed and the interview with Miss Nat and a few, may ilang minutes kami kasi binigay kila Miss Nat. Before, and go ahead. Can I just share na lahat si Sam, si Yuki, si Jen, si Dustin, sobrang kung wala sila sa movie na to, hindi mabubutong movie na to. Kasi sila yung perfect na character. Especially yung Sam, my best friend sa movie. Alam mo, kung lahat ng ad ko sa movie kasi sobrang laro. Right? Lahat ng ad ko sa movie, kasi kaya ako na babato yun, kasi tinutulungan niya ako ni Sam. So I'm very happy na si Sam yung naging best friend ko. And si Yuki, of course, meron din kami mga eksena with Yuki. And ako kasi very, parang yung eksena namin ni Yuki is nagsiselos ako sa kanya. So I'm very happy din na si Yuki yung pinagsaselosan ko sa movie kasi sobrang galing niya talaga. So sobrang galing. Sobrang galing. Right? Tinutulungan niya ako kung paano ako magselos. Hindi ka ba ever marunong mag-sell? Sila siya. Yeah, sila siya. So hindi ultimate. Pero dahil nga sobrang galing niya ng pika niya. Meron pa ikasaselos. Yeah, so MJM, of course. Ayan, katabi mo. Another JM. Siya. Salvado. Alam mo, sobrang siya ang happy lang siya. Maganda. Si JM. Sobrang galing niyang na-portray bilang best friend ni JM kasi sobrang galing. And of course, si Kenzo na perfect for Kenzo. That's it, perfect for Kenzo. Yeah. Kailangan ba kami ng isa? Kasi, Gusto na ako i-dagdag kay JM kasi honestly, kahit sa ilang days namin na ilan ang araw yung nagsama namin, sobrang dami yung natutunan sa tao. Sobrang galing na ako. Sa timing, sa bitaw. Gaya nung napag-usapan natin yung table read. Mga ganitong klase ng actor yung wala sa innovation na honestly. Kaya, ayun, nurutin ako sa kanya. Salamat po, no? Tribute to you to JM Salvado. You know what? Another highlight of the afternoon is this. Today we are unveiling the official